as a new owner ng isang bagong sasakyan, eh hindi mo may iwasan na magkaroon ng aksidente. Katulad nung nangyari sa akin, nung bago bili ko tong ano ko, tong Isuzu MU-X ko. Eh, siyempre nangangapa pa ako. At biglang may nangyari hindi inaasahan na pag-parking ko sa bahay, eh, nagasgasan ko. So, ang sakit sa ulo. Parang 2 linggo pa lang sa akin sasakyan. Nagkaroon na ng ano, nagkaroon na ng gasgas, di ba? So, ngayon, talakayin natin kung paano mag-claim ng self-accident insurance. Tara, pag-usapan natin mga bro. Okay mga bro, so higop muna tayo ng kape. Tara, kape tayo. So, pwede pala yun bro. Sarili mo, nagasgasan mo yung sasakyan mo, mag-i-insurance ka. Pwede bro. So, kasi as a new owner, so, siyempre bago lang sa akin. Kasi nasanay ako, mga second hand binibili namin eh. So, ngayon nga, bago na to, nagkaroon siya ng gas-gas. Kaya nga, so, pwede pala yun. Ang tawag dun is self-accident claim insurance. Ano ba yung self-accident? Ibig sabihin yun nga yun, nagasgasan mo yung sarili mo, na walang nadamay na ibang tao. Kumbaga, wala kang nabangga, talagang nabangga ka lang sa pader, nagasgasan mo sa isang lugar, ganyan, na talagang self lang talaga, na yun nga. Sa surroundings mo lang siya nagasgas or kung ano man yan. Yan ang self accident insurance claim na tinatawag. Yun yung type ng gagawin ng i-claim mo sa insurance. Okay. So, all right. So, ayan na, 'di ba? So, nagasgas na. Aray, ang sakit. Okay, ito ang gagawin mo. Okay, guys, step 1. So, meron kang tatlong kailangan dito. So, kailangan mong picturean yung damage ng sasakyan mo kasama yung plaka ha. Huwag mo kakalimutan. Huwag lang yung damage lang ang pipicturean mo. Kasama yung buong sasakyan mo na may plaka na meron kasamang damage na makukuha niya. Yun yung kailangan picture ng insurance. And then, pangalawa, kunin mo yung, kumuha ka ng quotation sa dealership kung magkano yung repair of cost. Yun, quotation. Okay, quotation papers. Yan. Yun ang bibigay sa'yo. Number 3, ang kukunin mo ngayon, ang gagawin mo ngayon is yung uh, affidavit of self accident. So, dun sa affidavit of self accident, ang hihingi sa'yo doon yung ID mo, kung anong nangyari, kukwento mo, and then kung kailan nangyari to. Yun ang hihingi sa'yo nun para magawa kanila ng notarized affidavit of self-accident. So, meron kang tatlong sa step 1, may tatlo kang kailangan. Yung picture ng sasakyan mo, nakasama yung damage, kasama ang plaka doon sa picture. And then yung pangalawa, sa dealer, sa kasa, pumunta ka, nagpa-quote ka kung magkano lahat ng repair. And then pangatlo, yung affidavit of self-accident na notarized. Yan tatlong yan. Okay. Alright. So, una pa lang, ma-action na. Diba? Diba? Okay. So, sa step number 2. Okay, step number 2. Lahat ng tatlong yun, kumpletuhin mo yung requirements sa step number 2. Lahat ng tatlong yun, i-scan mo ngayon. Okay, scan mo. Yung picture naman, hindi naman kailangan scan kasi nasa cellphone mo na. Yung repair cost, quotation from CASA, and then yung affidavit of self-accident. Yun. I-scan mo yun. And then, i-scan mo din yung ORCR ng sasakyan mo. 4. Tapos, i-scan mo din yung ID mo. Yan. Okay. So, meron kang 5 files. Ngayon, na naka-attach dapat dyan sa naka-attach dapat dyan sa email mo para sa insurance. Yan, 5 yan. Kung syempre, self-accident to eh. So, kung hindi to self-accident at wag naman sana, na on wood, ayoko naman ito. So, nabangga ka or binangga ka, kailangan ng police report yan. True certified true copy yun. So, yun. Pero dito sa kwento natin, since self-accident lang, yun, okay na yun. Okay. Okay, na-secure mo na tong 5 files na to, no? And then,
Ngayon, sa step number 3, yan, i-email mo na ngayon si insurance. Kung hindi mo alam kung sino yung kukontakin mo, magtanong ka sa sa car dealership do sa kasa or sa agent mo. Sa agent ko kasi meron kasi akong contact pa. So siya yung tinanong ko, "Sir, sino po ba yung pwede kong lapitan para sa insurance claim na to?" So kaya sinabi niya sa akin kung sino to at anong email address nun, and then yun, binigay niya sa akin. Step number 3, email mo siya. Ang subject is insurance claim, self-accident insurance claim inquiry. Yun ang subject. And then, nakapaloob sa email is yung parang kwento mo na nabangga, ganun. Tapos, tapos i-state mo doon kung ano yung policy number mo. Policy number mo is makikita mo doon sa binigay sa yung insurance documents nung binili mo yung sasakyan. Meron bibigay sa'yo or i-email sa'yo. Meron policy number doon. Ilagay mo yung policy number at saka yung plate number ng sasakyan mo. Okay. Yun yung nasa loob. And then, attach mo yung 5 attachment na sinabi ko sa'yo na i-scan mo. Okay? Okay. Andiyan pa ba kayo? Alright. Yun. Pagka-email mo, sasagot yan. This is to acknowledge your request, and it will be processed parang sa pre-evaluation yan, mga ganyan. I-inform ka niya na ganyan. Okay. Alright. So, step number 4. So, maghihintay ka ngayon. Maghihintay ka. Okay. Sa paghihintay mo, doon sa step number 4 is, nakompleto ko yung requirements ko October 15. And then, nakuha ko yung letter of authority ng November 7. Okay. So, parang 2 weeks, more than 2 weeks din, 2 to 3 weeks ang process nila nangyari sa akin. Letter of authority. Ang ibig sabihin nun is yung parang may otoridad na yung kasa. Yun yung nakapalaman doon is yung overall total, tapos kung ano yung mga babayaran mo, may tinatawag tayong participation fee na tinatawag. Doon nakapaloob doon yung mga details na pwede mo nang ma-claim yung yung insurance mo doon sa kasa dealership. Okay. So, after mo matanggap yung email na yun, after ng paghihintay at matanggap mo yun, sa step number 5, pumunta ka na sa kasa dealership. So, dito, pag natanggap mo na yung letter of authority, so, meron kang 60 days para mag-comply dun, para ipasa mo yung sa kasa dealership. So, ibig sabihin nun is kailangan mong mapagawa na. Ipasa mo na yun. And then, dala-dala mo na yung letter of authority. So, dala mo na rin yung sasakyan mo. Pwede mo nang idiretso yung sasakyan mo doon, or kailangan magpa-schedule ka na. Tawagan mo na yung dealership mo para sa kasa, para i-schedule ka na para mag-repair dun sa sasakyan mo. So, it depends pa rin. Depende naman sa'yo kung kailan mo siya dadalhin. Okay. So, meron kang 60 days, no? And then, meron tayong tinatawag na participation fee. Ang participation fee is yung kadalasan mga 5 to 10% ng whole repair cost. Yun yung parang magiging computation nila, depende sa insurance yan. Ako kasi nasa 30,000 yung binayaran. So, ang nangyari sa akin, nasa around 30,000 yun and above. Ang binayaran ko 3,000 pesos participation fee. So, kailan ko ba binayaran yun? Binayaran ko yun nung natapos na yung repair ng sasakyan ko. Ayun. So, yan. Alright. So, yun yung end of step natin na makukuha mo na yung sasakyan mo na parang bago ulit, walang gasgas. And yun nga. Pero hopefully, wag mangyari sa inyo mga bro. Pero lamang ang may alam. Sana makatulong sa inyo tong video na to para hindi na kayo mga para sa mga requirements ng pagkuha ng insurance para lalo na sa self-accident. Kasi nangyayari to din. So, syempre, mayroon tayong mga brothers and sisters na bago sa pagmamaneho, nangangapa sa sasakyan, hindi mo naman may iwasan na minsan
magasgas sa parking lot mo sa bahay, di ba? Kasi masikip at mas malaki yung binili mo. So, ayun. Ang sakit sa mata, di ba? Umiinom ka ng kape, di ba? Tayo. Umiinom ka ng kape, makikita mo may gasgas yung sasakyan mo. 2 weeks pa lang. 2 weeks pa lang may gasgas na. So, ayun. Alright. So, okay. So, just to summarize, ito yung 5 kailangan mo na requirements sa pagkuha ng self-accident claim insurance. So, unang-una yung picture na sasakyan mo na may kasamang gasgas, kasama yung plaka sa picture na yon. And then, pangalawa is yung quotation, repair, galing sa kasa, dealership. So, pumunta ka ng kasa para kunin yun, quotation na yun. And then, pangatlo is yung notaryo mo na affidavit of self-accident. Yun. Sinabi ko na kanina kung ano yung kailangan mong ibigay na requirements. Pwede rin pala to sa online. Minsan meron nag-o-offer na online to. Papadala na lang sa'yo, lalamove. Ganun ang ginagawa nila. So nakikipag-usap sa'yo. And then pangatlo, yun, yung ORCR tsaka ID mo. Ayun, ORCR ng vehicle mo and ID mo. Yan. Yang 5 yan ang kailangan mo para yan 5 yan ang requirements mo para makapag-apply sa self-accident claim insurance. Okay, so thank you mga bro sa panonood and sana nakatulong sa inyo itong video na to. Please like, share, and subscribe, and thank you so much sa mga nanonood, nagko-comments, and appreciate po sa mga nakakatulong sa inyo. Okay, so mga bro, thank you so much and always ride safe. Always ride safe. Goodbye!